Sa pagbubukas ng kwento, makikita ang isang dalagang si Yanju habang mahimbing ang pagkakatulog. Bigla na lang may humablot sa kumot niya, dahilan para bumalik ang kanyang kamalayan. Nang subukan niyang alamin kung ano ang nangyayari, biglang hinatak ang kanyang buhok at itinulak pabalik sa kanyang higaan. Labis na nagulat si Yanju nang malaman kung sino ang gumawa nito, ang kanyang sariling ama. Nang tanungin kung bakit, hindi sumagot ang ama. Sa halip, nakatitig lang ito sa kanya at bumulong at binanggit na dalaga na ang anak ko. Lalong nangamba ang dalaga sa narinig at tuluyang bumigat ang damdamin sa takot. Nang dahan-dahan itong dumampi sa kanyang pisngi, halos mawalan ng lakas si Yanju sa sobrang pangamba. Sa huli, iniwan na lang siya ng ama sa silid, tulala at luhaan sa nangyari. Kinaumagahan, habang abala ang kanyang ina sa kusina, nagdadalawang isip si Yanju kung dapat bang sabihin ang mga nakapanindig balang pangyayari kagabi. Maya-maya, bumaba ang kanyang nakababatang kapatid na si Seon-woo at sumunod ang isa pang kapatid para makisalo sa hapag. Biglang pumasok ang ama sa silid kainan, kalmado, parang walang nangyari kagabi. Nang masilayan ni Yanju ang mukha ng ama, muling bumalot ang kilabot sa kanyang katawan. Ang matalim at nakatutusok na titig ay parang nakatatak sa kanyang balat at sa takot ay mabilis siyang tumayo para umalis. Sa sandaling iyon, bumungad ang kanyang ina mula sa kusina. Bumagsak ang plato sa mesa nang may nakabibinging ingay. Natigilan ang lahat at nagtaka. Biglang naging parang mabangis ang babae sa hapag, parang matagal nang hindi nakatikim ng pagkain. Nagulat ang mga bata sa kanyang asta at ang bunso ay naduwal sa sobrang alat ng kanyang subo. Nang makitang bumitiw ang bata sa plato, mabilis itong dinampot ng ina at sa pilitan niyang isinusubo sa kanyang sarili ang parehong pagkain. Pilit niyang ipinalalasap sa anak ang kanyang niluto, pero umiling ang bata at bumaling sa ama upang humingi ng saklolo. Nang sabihin ng ama na wag na kainin kung maalat, nanlisik ang mga mata ng ina sa galit. Bigla niyang hinablot ang lahat ng nakahain sa mesa at ibinagsak sa sahig ng malakas, dahilan upang mapaurong sa takot ang mga anak sa biglang pagbabagong anyo ng taong dati nilang kilala. Mahigpit ang boses ng babae nang sabihin sa pamilya, "Kahit ano ang ihain ko, kailangan itong ubusin ng hindi kumikibo." Nang bigla itong bumulyaw ng malakas, nanginig sa takot ang bunso at humagulgol sa kanyang upuan. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang sunod-sunod na kaganapan sa bahay mula nang lumipat sila rito. Tuwing gabi, may misteryosong kilos ang ama sa silid ni Yanju, bagay na bumabagabag sa dalaga. Isang araw, habang naliligo si Seon-woo, tila may anino siyang nakita sa likod ng salamin. Nang punasan ng hamog sa salamin, bigla siyang ginulat ng nakatatandang kapatid. Nang makabalik sa silid, ipinagtapat ni Yanju ang lahat ng nakababahala niyang nakita at naramdaman sa nakaraang mga gabi, at ang takot sa pagitan nilang dalawa ay lalo pang tumindi sa katahimikan ng gabi. Ibinunyag ni Yanju sa kapatid ang nakagigimbal na nangyayari sa kanya tuwing gabi sa pagbisita ng ama, bagay na halos hindi matanggap ni Seon-woo sa unang pagkakataon. Nang biglang bumungad ang ama sa pintuan, narinig nito ang lahat at nagdilim ang mukha. May hinugot itong matalim na bagay at akmang aatake sa dalawa, pero mabilis itong naitulak ni Seon-woo. Nagmadali silang kumaripas palayo sa kanya, ngunit sa isang iglap ay humarang ang ama sa kanilang daraanan. Walang babala, itinulak nito si Seon-woo sa hagdan, dahilan para bumagsak ang bata ng walang malay. Nanginig sa takot si Yanju at mabilis na humanap ng matataguan sa isang madilim na sulok, umaasang hindi na siya matutuntun pa. Sa pagkakataong yon, bitbit ang isang mabigat na pamukpok, naglakad ang lalaking kamukha ng ama upang hanapin si Yanju. Nang sandaling yon, nagkamalay si Seon-woo at agad na inalala ang kapatid. Nang makasalubong ang nakatatakot na lalaki sa kanyang harapan, parang bumagal ang oras sa takot. Nang biglang sumigaw si Yanju, natigilan ang nilalang at sinubukan niyang gamitin ang isang kaldero para ipagtanggol ang sarili, pero parang bato lang ang tinamaan. Nagbigay ito ng nakapangingilabot na atungal at akma nang humataw sa kanya nang biglang bumungad mula sa ibaba ang totoong ama. Agad itong bumitiw sa pamukpok ang impostor at mabilis na pumasok sa isang silid. Nang mapansin ng tunay na ama ang takot sa mukha ng mga bata, nakita rin niya ang butas sa pinto. Nang tanungin kung ano ang nangyayari, nanatiling tikom ang bibig ng magkapatid sa takot,
at ang nakababatang kapatid ay inutusan na bumalik sa kwarto upang samahan ang kanyang mga ate. Kasabay nito, pumasok ang ina sa eksena at maingat na dinampot ang pamukpok. Walang babala, sinugod niya ang pamilya at nagbigay ng nakatatakot na mga hampas. Nang tangkain itong awatin ng ama, mabilis itong itinulak ng malakas at bumagsak sa sahig. Nang humupa ang gulo, ngumiti ang babae ng nakakapangilabot bago pumasok sa isang silid at isara ang pinto. Maya-maya lang, narinig ang boses ng totoong ina mula sa labas, nagtatanong kung ano ang nangyayari sa loob. Nang buksan ng ama ang pinto, bumungad sa kanya ang isang bakanteng silid at ang pamukpok lang ang naiwan sa sahig. Kinaumagahan, humingi ng tulong ang ama sa isang paring kamag-anak upang malaman ang ugat ng lahat. Nang gabi, kahit nagdududa, nagpasya silang matulog sa iisang kwarto para sa kaligtasan. Nang sumapit ang hating gabi, bumangon ang bunso upang gumamit ng banyo. Nang bigla isang anino na kamukha niya ang lumitaw sa madilim na sulok, may tangan na kutsilyo at nakatutok sa pari, pero parang may puwersang humarang sa mga galaw nito. Biglang naalimpungatan ang pari at naramdaman ang matinding panganib sa paligid. Alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas para labanan ang puwersa sa tahanan, kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa isang nakatatandang alagad ng simbahan para humingi ng tulong. Nagtipon ang lahat upang bumuo ng plano kung paano wakasan ang pamiminsala ng nilalang sa pamilya. Nang sumapit ang araw, naghanda ang ama at ang pare para isakatuparan ang ritual sa bahay. Habang papunta ang iba sa lugar, biglang dinagsa ang sasakyan ng mga uwak at nawalan ito ng kontrol, dahilan upang bumagsak sa isang kanal. Samantala, sa tahanan, iginapos ng ama si Seon-woo sa higaan upang mapigilan ang posibleng pinsala. Nang tangkaing awatin ng ina ang ginawa, iginiit ng ama na ito ang tanging paraan upang matigil ang lahat. Nang gabi, sugatan ngunit desidido, nakarating ang pari sa pamilya. Nagbigay babala siya sa lahat dahil sa nakaraang pagtatangka sa eksorsismo, isang pamilya ang nalipol sa galit ng masamang nilalang. Punong-puno ng pangamba ang pari. Iniisip ang posibilidad na maulit ang nakaraang trahedya. Ayaw na niyang masira ang pamilya sa parehong paraan, kaya halos madurog ang damdamin ng ama nang lumuhod at makiusap para sa kaligtasan ng kanyang pamilya mula sa kamandag ng kasamaan. Nang marinig ang kanyang pakiusap, sinindihan ng pari ang mga kandila at taimtim na nagbigay ng basbas sa bata. Nang sandaling bumuhos ang banal na tubig, bumigat ang hangin sa silid at naging matindi ang reaksyon ng dalaga, bakas sa mukha ang takot at pagkalito sa nangyayari sa kanya. Nang gamitin ang krus sa kanyang dibdib, lalo itong naging marahas sa kanyang paghinga, habang ang ama ay nakahawak sa kanyang mga binti upang mapanatiling ligtas ang lahat. Nang muling gamitin ang pamalo sa isang ritual upang labanan ang puwersa ng kadiliman, nawala ng malay ang bata sa tindi ng nangyayari. Nang dumating ang mga awtoridad sa lugar, natagpuan ang isang katawang nakahandusay sa sahig at naging maliwanag sa lahat na ang nakatirang anino sa bahay ay matagal nang nagpanggap at ngayon ay pilit itong pinalayas sa pamilya. Hindi na nakapagpigil ang ina sa nangyayari, kaya't pilit niyang inawat ang ritual upang protektahan ang kanyang anak. Nang makita ang hirap na dinaranas ng bata, sinabi niyang mas mabuting magdusa ng sama-sama ang pamilya kaysa masaksihan ang ganitong pagpapahirap. Dahil sa labis na galit, itinulak ng ama ang kanyang asawa at inutusan ang kapatid na ipagpatuloy ang dasal upang matigil ang pamamayani ng madilim na puwersa. Nang tawagin ng ina ang asawa na duwag at mali ang kanyang kinakampihan, tuluyan nang bumigat ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sinubukang kumalma ng ina, pero sa halip ay naging mas matindi ang galit ng lalaki, kaya't bumagsak ang babae sa sahig at nawalan ng malay. Nang akmang sasalakayin na ang ama, biglang dumating ang pari at taimtim na nagbigay ng dasal upang mapaalis ang masamang espiritong bumabalot sa pamilya. Nang humupa ang kaguluhan, bumaling ang bata sa kanyang ama at matapang na nagtanong kung bakit hinayaan ang ganitong klaseng pagpapahirap sa kanya. Nang oras na yon, ipinahayag ng pari ang katotohanan sa pamamagitan ng isang salamin at doon nakita ang madilim na nilalang na bumibihag sa katawan ng bata. Nang kumapit ang espiritong ito sa pari, hinarap na lang nito ang kanyang pamilya upang wakasan ang lahat at sa isang matinding sandali, nagbigay ang pamilya ng huling sakripisyo upang tuluyang mawala ang dilim sa buhay nila.